Kasi nga dahil sa pagka-dark ng tema. Kaya very surprised ako na nung nag-pitch ako kay Sir Deo, ito yung pinaka-gusto niyang gawin. So anyway, ano siya, halo-halo siya ng ideas. Kung naalala niyo sa Pampanga dati, sa amin, merong parang lovers din na nagpakamatay sa isang mall. Tapos, nung dinedevelop ko yung story, ang dami kong na-encounter na true stories ng mga ganong cases din. For example, yung character ni McCoy, yung nag-aaswang-aswangan siya sa US, merong ganun din, nagpa-fantasy sila ng vampire sila. Nakapatay sila sa Kentucky. Si Jane naman, yung character niya inspired dun sa yung mga babae ni Charles Manson na serial killer. Mga ganun. So, ang dami-daming mga bagay na dark na, pati dark web, lahat na. Parang amalgamation siya ng mga na-encounter ko mga dark materials, including mga life ng mga serial killers na pinagbasihan ko sa character ni JC. Kasi yung character ni JC, isa siyang psychopath. May time ng buhay ko na na-addict ako sa mga documentary about mga buhay ng mga serial killers. So, Ted Bundy, ganyan. Yes, Ted Bundy and iba pa. So yun, parang pinaghalo-halo ko lahat. Actually, no, tama. In fairness, no, makikita mo yung inspiration dun sa mga nangyari sa Amerika, sa Pampanga, sa States. Very relevant. Wow. Ano lang nasabi mo? Bothered pa rin ako. Actually, natutuwa ako pag turn ng lights. Everyone's still here. Talaga na-engage sila sa it's a compressed version of the 6-part series, ha? But thank you. Natuwa lang ako na everyone's still here. Na tinapos talaga yung yung compressed series. Okay, eh? Ito, ang mahilig mga aswang. Wala ba kundi si Alan Jones? Hindi niya alam na siya pala yung in-introhan mo. Nakikiramdam silang tatlo doon. Kaya sabi ko sige, sa dalawa, hindi ba kayo nag-alangan nung in-offer na, yun nga, may mental health nga na, di ba, natatouch na sensitive topic, especially now. Just recently, merong isang, alam naman natin, may nag-live pa na habang ginagawa na yung bagay na yun, di ba? So, ano yung personal views nyo doon nung in-offer sa inyo na medyo ganun yung tema nung inyong gagawin? How aware of both of you, sa mental health issues nowadays? Ano po, ako aware, tinanggap ko siya kahit alam kong mabigat yung project and yung message niya kasi gusto kong magbukas ng, gusto kong maging part ng isang project na maraming makukuhang, parang magiging eye-opener sa mga tao and na dapat, yun nga, like sa Project Feb, yung lack of communication, kaya umabot sa ganun, ay, kay Annie, kay Briggs, kay Cody, lahat yun, doon nagsimula dun sa lack of communication. And yun lang naman din yung kailangan ng mga tao, people who are suffering, who, yun, kailangan nila ng kausap, kailangan nila ng karamay. Yun ang pinaniniwalaan mo na kaya may mga mental health issues tayo. Yes po. And totoo yun, serious issue yun, hindi siya biro. Totoo yun, meron tayo nun ngayon, and yeah. Pero if I may add, dun sa sinabi ni Jane, we're not pretending na parang we're trying to inspire people na about, hindi siya ganun, di ba? Pero basically, gusto lang namin iklaro na itong nangyari dito sa pelikula, ano to, extreme case, hindi naman to yung parang nangyayari kung saan-saan, but they can happen. Especially, di ba, yung background ng mga characters nila, merong isolation from family, neglect sa family. So, indirectly, tinatakal namin yung mga ganong issue. Pero I don't want to be very preachy about it kasi ako rin mismo, hindi ko alam kung anong sagot sa mental health. But I know for a fact na it has something to do with, being kind, being there for each other, na sadly, hindi naranasan ng characters ko. Sige, ikaw. Actually, gets naman natin yung genre niya na psycho-thriller siya, di ba? So,
nakikita naman natin, napapanood natin sa mga ganitong klase ng pelikula, yung mga, may iba nga mas matitindi pa dito. Pero Jane, dun sa yung eksena, ikaw kasi talaga yung criminal na todo dito no? Talagang bumigay ka ng bongga. So, nag-hesitate ka ba dun sa eksena na, yung, lalo na yung pinapatay mo, yung minasakar mo yung mga magulang mo, kulang na lang pati yung bagets na walang malay? Opo, kinabahan ako nung nabasa ko sa script. Pero yun nga, fiction naman to, character namin yun. And yun yung kinailangan gawin and kinailangan sa kwento. So, yun po. Aside from that, saka pa medyo nahirapan o kailangan mo pang i-convince na gawin? Sa mga hubaran ba, hindi ka naman na-shy? Hindi naman. Hindi naman po. From araw-gabi kasi, tapos sa Los, parang ganun. Parang sanay ka na. Hindi naman sanay, pero komportable ka na. Yun yung ginagawang mga project ngayon. Nagkasabay-sabay na ganun yung mga tema. So, yun. Tsaka, kasi confidently. Oo, dapat gano'n, di ba? Yes. Committed. Yes. Pero doon sa eksena na yun, nagtatakbo kayo ng hubad, medyo... Sige nga, explain nyo nga yun. Paano yun? Ikaw ba ko? Kasi yung kay JC, alam namin si JC talaga yun. Talagang maliwanag na maliwanag. Buong ningning na. Kasi wala namang kebel talaga si JC. Ikaw, Makoy, hindi mo sinabayan no? Hindi mo kinaya yun. kung sinabi sa'yo ni Direk na, Makoy, ganito to, parang JC din, walang walang keme-keme. Kakayanin mo kaya? Siguro being an actor. Doon, simulan natin sa being an actor. Being an actor. Ilalat ko na nga po. Simula nga po nung tinanggap namin. Limitation sa amin, sobrang wala na. Ang purpose namin, magpa-aware sa mga tao, yung mismong storya, may pakita na pwedeng mangyari yung mga ganitong bagay. Kaya yun, siguro yung mga ganong bagay na magpaktakbot sa mga ganong bagay. Di ba nag-kickboxing ka para dito sa mga eksena? Oo. Lahat ng mga Hindi siya kumakain bago mga topless eh. Hindi ko nag-dinner break. Totoo po yun. Tapos pinagandaan po talaga na nag-exercise ako, ganyan, nag-gym. Hindi ko alam kay Jane, hindi siya nag-gym, pero yung katawan niya okay naman. Sabi ko, parang ganun. Pamakain pa siya dinner break. Tapos sabi ko, yun, bahala na. Kumbaga, nandito lang ako yung nakipag-commit ako. Kailangan ko gawin ang trabaho ko. Oo, pero nga yun. So kung wala ka kasing ganong eksena gaya nung kay JC na talagang buong ningning na... Next to po. Oo. Sa susunod season niyang 2. Sa season 2, malay mo buhay. May twist. Sino pa? Oo. So, ayun nga, kung may ganong hiningi sa'yo ba, Makoy? Oo, yung as in ganong bad exposure gaya nung kay JC, kaya mo kaya yun? Kasi iba, usapan. Pero sa akin naman, nandun sobrang, ko din sa pag-acting, yung passion ko sa pag-acting, sobrang lalim na po. Pero sa panahon ngayon, sa time ko ngayon, hindi po muna siguro. Pero may time, hindi ko din po masabi kasi hindi naman alam kung ano yung pwede mangyari. Pero willing naman lahat ng actor na malalalim gumawa ng mga ganung bagay. Katulad ni Kuya JC, kaya sobrang saludo kami kay Kuya JC na ginawa niya yung ganung bagay. Yun. Iba? Sana buhay pa siya. Thank you, eh. Gusto kong tanongin